Okay, so right now I will be reviewing some of the items that I got online and in store. Medyo dumadami na kasi sila dito. And I really need to, put it out there. So first off is this Happy Skin Off-Duty Seamless Perfecting Stick Foundation. So I got this in store. Oo, parang yung mga kiosk nila sa mga malls. And medyo nabudol ako ni ate dito because I still have a lot of foundations na I don't mostly use because hindi ako, I use them sometimes but I'm not a fan. I can do without it most of the time. So yun, like today, ang nakalagay lang sa akin, I just put something from Natasha Denona, which I will be also reviewing in a while, na gustong gusto ko kasi parang correcting concealer siya. At yun lang. So, I don't have any foundation. Yan. Anyway, so back to this. Off-Duty Seamless Perfecting Stick Foundation. So, sabi ni ate, I'll just get the parang one shade lighter. So, this is in Linen Beige. Yun yung shade niya. So, let's do a quick swatch. So, ganito siya. Ito yung packaging. Parang matte na plastic. And quite shala. Parang with the matte gold also. Tapos, so, ikutin mo lang siya konti. And this is the shade. Let's do a quick swatch here. So, yan yung shade sa akin. So, it's lighter. Para siyang concealer type na shade. But I guess if I mix it in, yan, parang nagbabrighten lang yung skin ko, which is what I want sa mga foundation. Kasi nga, since medyo may edad na si ate girl, ang gusto talaga natin is something that's brightening. Tapos, lagyan na lang natin ng mga contour dun sa mga parts that we don't want brightened. But, yeah. So, okay sa akin to. And, siguro an in-depth review and then in the next few days na makikita ko if it will, hindi ako mag-oxidize, hindi ako masyado acidic. But if the color will change or, ayoko kasi sa mga nilalagay ko na foundation if it's drying. Kasi nga, gusto ko yung ganyan lang. Mga may glass skin effect lang. Glowy, ganun. So, we'll check that in a few. Pero, right off the bat, ito, okay siya sa akin. Yung color niya. So, okay sa akin yun. So, it's a thumbs up for me dun sa shade. Okay, so next is, meron ako ditong package. I think this is the one that I ordered from Evian. So, syempre, medyo matagal na siya. At hindi ko pa siya nabubuksan, but open this with me. I ordered a few. Parang konti naman. Mga 3 items. Kasi, parang there was one time na nagla-live on TikTok. And si Albert mismo. And, yun, na-intriga ako dun sa ibang items. Actually, gusto ko na itong bilhin like before. It's just that, sorry. Hindi pala tatib yan. So, my mistake. This is Paul Lash. Diba? Sorry na. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga nakukuha kong items. So, I got their Lash Curl Supreme. Wala kasi akong ginagamit just because my real lashes are super maiksi tsaka ang nipis. So parang feeling ko what's the point? But yeah, I got it. I think this is mga 600 plus. I'm not super sure. But you can check them on TikTok kasi dun ko din naman nabili to. Yeah. Tapos, I got these Polash Custom Cluster Lashes. So, there. Hindi ko alam if there's a... Oh, so, yan. Sinful. Si Sinful siya.
A bit of backstory sa cluster lashes. Hindi kasi ako talaga marunong maglagay ng false eyelashes. As in yung nilagyan ng glue and all that. So I can't do that. So nung finally nagkaroon ng mga yung glueless na yung may adhesive na cluster lashes, those are heaven sent to me. Kasi nga, mas madali siya sa akin. It's just that I have a lot here. Yun nga lang kasi merong mga brands that kasi I keep them here. Ito yung parang sort of kind of studio ko, but this also serves as kasi ito yung dresser ko yung nasa harap ko. Tapos this is the bathroom part. So probably iniisip ko baka yung mga cluster lashes, yung glue niya, baka if it's too humid, kunyari nagsha-shower ka na mainit yung water, baka masyadong humid, so na babawasan yung pagka-adhesive, yung pagdikit ng adhesive, whatever that is. So, hindi lahat ay nag-work sa akin. I have some with me. Syempre, natanggal na yung isa, diba? Yan. Ano nga ba yung brand nito? I forgot what it's called, but hindi. I have it here. Let me check. Sorry. It's the Angiocerma that I also got from TikTok. So, yan siya. Angiocerma eyelashes. Lash in a flash. Self-adhesive eyelashes. Yun. So, these work for me. It's just that may makikita kang mga adhesives here and there. So, hindi siya as seamless as I'd like it to be. Pero, masyado yung dikit niya. That's why I think it works dun sa parang temperature of itong dresser area ko. Anyway, back to Paul Lash. I've heard people rave about this brand. So, I have yet to try it. I think before, tinry ko talagang gumamit ng Paul Lash na yung false eyelashes. But hindi talaga siya nag-work for me. It's not for me. Hindi talaga kami pwede. So, I got this and then I also got, wala tong adhesive ha. So, I still bought the Bond and Bind na sabi nila parang mascara lang. So, tingnan natin if this will work. Siguro another in-depth review of this para sa isang girl na hindi talaga marunong mag-false eyelashes kahit anong gawin ko. And I also got their Last Precision. I mean, I have a lot of the tweezers na usually mga free dun sa mga cluster lashes, but I have high hopes. I have high hopes dito sa Paul Lash na Lash Precision. Oh my gosh. Such a tongue twister. So, yan. So, yan yung mga nabili ko that I will be probably, hopefully, will be reviewing in the next couple of days. So, yung sinasabi ko kanina na, where is it? I'll get it. Yung Deviant. I think ito na. So, yun nga, I ordered from TikTok also, habang nagla-live si Albert. And, yep, this is it. Oops. Yan. So, I got their Deviant liquid liner. I'm not sure if I have this already. If you could actually see my makeup. Sobrang dami kong liquid eyeliner because bata pa lang ako. As in, teenager. Yan yung major go-to ko. The eyeliners talaga. Yung para dito, I do that. Hindi pa siya uso. Pinauso ko na siya. Tapos itong gradient lips. Yun. Bata pa ako. Yun na talaga. Pero syempre, during that time, wala namang mga lip tint. So, I kind of do that with two-tone lipsticks. Anyway, sige, enough of that. So, this is the Deviant eyeliner. Buksan na lang muna natin. This is in the shade Virago. I guess ito yung pinaka
pinaka-dark. If I'm right. So, yeah. It is. So, yan siya. So, ito yung black. I am hoping na magustuhan ko siya at madali siyang i-apply, pero it seems like it. So it says here, it's waterproof, quick drying, long-lasting, ultra smooth liquid eyeliner pen. Easy to use, no smudge eyeliner that stays up to 18 hours. Award-winning formulation. This formula can withstand long hours in tropical weather. Ooh, so pwede sa beach. Comes with a sharp point and hard bristle for easy application. Keep a steady hand while swiping outward, keeping as close to the lash line as possible. So, I hope it all works well. You know, kasi yun talaga. Bet talaga yan. Especially sa kind of eyes that I have. Yung parang hooded. Hindi ko alam kung hooded yan or semi-hooded. Let me know if you know. Yun. Kailangan ko siyang i-emphasize somehow. And I also got this Deviant Daily Dust in Love Letter. Kumuha na ako before nito. Like, I think mga 2 years ago. I forgot which one, but this isn't it. Tapos, ginagamit ko talaga siya. Tapos, sa church kasi, I sometimes do the makeup of the worship team, tsaka yung mga tumatayo sa stage. And yun yung ginagamit ko. Parang gamit ko yung Deviant ko na yun. Kasi it works for both men and women. So, kasi may kasama na siya. So, ano yun eh? Parang tatluhan. Blush, contour, and then highlighter. So, let's open this one. This is, if I'm not mistaken, also yung parang medyo peachy. As compared to the first one that I got before, the medyo pink. Yung ano. So, this is the packaging. I think kilala nyo na to kasi medyo matagal na to in the market. It's just that I bought another one. Oh, so, tama ako. So, ayan siya. I am super loving yung ganitong shade lately for my skin. For my skin tone. Yan. Tapos, ito, parang hindi siya. Tanggalin na nga natin to, diba? So, ito naman, para lang siyang bronzer. Hindi siya yung parang putok na putok contour. And, yun, parang may shade of, may hint of yellow ba yan? yung highlighter. So, I guess, bagay siya sa skin tone ko. Because, I'm on the warm side. Ang alam ko. So, yan. Again, I will also be reviewing siguro isang brand na lang. I'll review the whole brand. Tingnan ko yung iba ko pang Deviant na items here. Tapos, let's do a review. Tapos, ito yung gusto kong bilhin noon pa. So, mga late last year ba yun? When it came out. This is the Star Balm. Parang feel ko kasi siya dahil it's for the body, diba? Parang highlighter siya for the body. So, Star Balm Glow Lux Body Balm. Yan. So, kaya may mga ganat, naka-gown, ganyan. I think okay na okay to. To, you know, highlight the parts that you want highlighted in your body. Like the collarbone, and all that. Para hindi ka gagamit ng highlighter that you use also in your face. So, ganyan siya kalaki. I got the full size. Parang alam ko merong maliit nito. Pero yun, I guess this is the full size. Siguro naman. At ang laki niya. Oops. Okay, so, yan. I got the shade. Oops. Ano nga ba ito? Champagne. So, I got the shade Champagne kasi again, I am on the warm side. Ano yun? May nakikita ko sa hair ko yan. So, I'm on the warm side. So, parang ito talaga yung babagay dun sa ano ko. And it comes with this puff. Alam mo yung puff niya? Yung parang pang powder. Pero let's see. Ano ba yung finish nito? Di ba siya dahil balm? It's a cream type. Ano ko tuloy? Nasugatan ko siya. So, I'm guessing, oo, cream siya.
Yeah. I'm not sure if you can see that. Pero yun. You know. Meron siyang glitter. So, buildable naman. So, at ang bango niya. Oh my gosh. Ang bango niya. So, this can also serve as your, ano tawag doon? Yung solid perfume. Ang bango niya. Yan. So, yun, buildable. Very much, kunyari, naka-gown ka or naka-tube. Tapos gusto mong makita yung mga dito mo, mag-shine. Tapos yung mga arms mo, gusto mong medyo mag-shine. Although, ako kasi, dahil I have really big arms, ito man talaga, pinapakita yan. So, tago lang yan. So, dito lang ako. So, yun. Okay. So, that concludes my Tebian. Kaya pa ba ako nakalimutan na i-review? Yeah. Yung sinasabi ko sa inyo na Natasha Denona. I ordered this. Nakita ko kasi to sa kay Glamzilla, if you know her. She's the Phil-Canadian girl na super kilala on IG. And I guess on TikTok also. Tapos nakita ko na nag-guest ba or something si Natasha Denona sa kanya. Just a few weeks, was that weeks ago? Basta ganun, a few weeks ago. Kasi nga, merong bagong product si Natasha. Which is the, let's just get it, So, I have them here. So, and, sorry, because I have a lot of stuff talaga. So, I have these three. I ordered these three. So, ito yung nakita kong bago from their website. And wala nito dito. And because most of the yung important na mga ganitong makeups, I just get from resellers sa IG. USA Shoppers Manila. Yun, siya yung mga kinukuhanan ko ng mga YSL, Dior, Gucci, Rhode, yan. Sila yung mga siya yung kinukuhanan ko recently ng mga items ko. But I'm not seeing this on her IG. Kasi nga, bago lang siya. So, I tried to look for it sa Sephora website kasi I also order from there or Zalora. Pero yan, parehas wala. So, I just tried like when I tried to order from Mario before. Tinry ko lang talaga dun sa website nila. Kasi some of the websites for these brands, hindi siya nag-ship sa Philippines. But gladly, itong si Natasha Denona, they ship here in the Philippines. Parang nakuha ko lang to in around less than a week, I think. Parang 5 to 6 days. Tapos hindi siya express shipping. Parang the normal shipping lang. Tapos, I forgot how much this was. I'm sorry, hindi kasi ako prepared with the amount, but let me check if I still have it here. Pero parang nandito pa. I'm not sure. I have the boxes here. I still have the boxes. I don't know if I still have the price for it. Wala na yata. Pero parang these, yung concealer and the correcting concealer, I think they both go for less than 2,000 pesos each. And this one, yung foundation, is around 3,000 plus. Hindi ko pa rin talaga totally maalala. I have, sana ito. Sana ito yung receipt ko. Ay, diba? Binigay. So, ito nga yung resibo ko. Ng Natasha Denona. Yan. Yung pricing niya. So, bigyan ko na lang kayo ng amount. So, si High Glam Correcting Concealer, which is this one, yan, is $27.50. $27.50.
Tapos si High Glam Concealer. It's the same price, $27.50. I'm sorry kasi dollars yung nakalagay dito. Pero dun sa website nila, they automatically parang nako-convert naman to peso. So makikita mo talaga. And then this one, si High Glam Foundation is $47.75. Yan. Tapos shipping and handling, parang $0. Pero alam ko I also paid for it eh. So hindi pala ito yung actual receipt. Parang it's just the sales order. It's the parang yung sales order from the site. Pero yun, I'm just glad that I can purchase these items dun sa mga websites nila and have it shipped here and it doesn't take as long. Tapos yun pala kasi during that time when I saw the IG post, minessage ko agad yung mom ko kasi they're in Canada right now. Although, hindi, nasa New York or New Jersey sila pala. Pero during that time, they were in Canada. So sabi ko, hanap niya ako ng Natasha Denona na High Glam. Tapos parang ang nakikita niya are the old version of this, yung old versions of this. Tapos sabi ko, hindi yan yun eh. So, baka hindi the same. Hindi the same nung napanood ko. And baka magsisi lang ako. So, yun nga. Nag-order na lang ako online and I got it earlier pa. Kasi my mom will be arriving sometime this October pa. But yan, I got it earlier. Nagamit ko na rin to last weekend. And sobrang gusto ko siya. Medyo tama yung niya, yung claim niya. Nakalagay kasi dito, it's hydrating and blurring long wear radiant serum foundation. So yun yung mga bet ko talaga na foundation, yung mga serum, hydrating, blurring, yan yung for the extra glow kasi aging skin, 40 plus, ganun, mid 40s. But guess what? This is made in Italy, but it's formulated in Korea. Hence, the glowy effect, the glass skin effect. So let me do a quick swatch. So ganyan siya. I am in the shade, ano ka bang shade to? P4 ba yung kinuha ko? I forgot what it's called in the website. Tama ba ako? Yeah, P4. So yan, medyo peachy na naman yung kinuha ko. Kasi nga, unfortunately, I just recently found out what my undertone is. At hindi pa ako 100% sure. It's just that I know that gold looks good on me rather than silver, so I'm kind of guessing I'm on the warm tone ish. So ito, let's do a quick swatch. Medyo shake lang natin siya ng konti. So mga half a pump. Yan siya. Yan, medyo runny. Medyo runny siya. Hindi siya yung parang mapikat or ano. It's runny. Yan, nakita niyo naman. So let's do a swatch here. Diba? Parang nawala lang siya sa mukha ko. Pero it kinda hides yung mga, kasi I have meron ako yung mga mga medyo veiny ako sa face. So it kinda hides that. So it's blurring also. Tsaka yun, hindi siya drying. Yun talaga yung gusto ko. Before kasi, naamoy ko pa rin si Starbucks. Before kasi, para lang makuha ko yung finish na dewy, it's either I use the Korean brands or Korean brands meaning Laneige, Clio, yan. Tear, yan. Pero yung mga dewy finishes nila. Or I mix yung mga hydrating serum foundation also. Plus a favorite foundation or favorite shade. Example, bigyan kita ng example. I have this Estee Lauder na double wear sheer long wear makeup. Na ito kasi ang ano niya sa akin, medyo glowing, medyo kasi nga runny din yung formulation nito. So yan,
Mga ganun. Minimix-mix ko lang siya. But this one, if you can see that, ito. Ang ano niya, wala. Compared to here, yung kaninang sinuswatch natin, diba? Parang mas hydrated to. Although, bet ko tong color nito. So maybe, sa next order ko, I'll get the lighter shade for Natasha Denona. Pag mga days na gusto kong medyo mas may glow ako. I mean, medyo brightened yung ano ko. Tapos, I also got this hydrating concealer. Tama ba ako? Hindi. Correcting concealer. High Glam Correcting Concealer. So, this is in the shade C2. So, yun. Medyo nagkakaparehas sila. Hindi nga lang sila parehas na parehas. Kinuha ko, if I'm right ha, parang alam ko, mas, mas on the darker or the peachier shade. Only because, dahil nga correcting concealer siya. So, before I put on this foundation, maglalagay muna ako nito on my under eyes, yan, sa outline ng lips ko, and if I have yung mga marks, ganyan, maglalagay ako nito. Actually, kanina, nung wala pa to, yun lang yung meron ako. Itong correcting concealer lang yung ginamit ko. So, yan yun. This is that. And this is around mga 5 hours na siguro. So, na-test ko talaga siya. Tapos, next naman is this one. This is the concealer naman. So, for sure, ang kinuha ko dito is the lightest of the three. So, this is, diba? Yan, tingnan nyo yung mga colors. So, this is the lightest. This is the RN3. Nakalimutan ko lang what's the exact, yung exact color, yung name ng color niya, ng shade niya. But yeah, RN3. So, ito, I put it after the foundation. Dun sa mga areas that I'd like brighten, which is also the under eye. Minsan here, sometimes here. Depende sa mood ko talaga. But this is their concealer. Overall, yung tatlo na yan, sobrang sulit. I'd say. Oo, medyo pricey talaga siya if you compare it to like local brands. Pero hindi din naman siya ganun ka-pricey if you compare it to the other US brands. Alam ko mas mahal yung iba kong mga brands that I have. Meron ako before Tom Ford. I still have it, pero hindi ko na siya masyado ginagamit. Kasi nga, mas gusto ko yung mga dewy. Si Tom Ford is on the neutral. Hindi naman siya matte, hindi din naman siya dewy. So, parang mga satin. Pero bet ko talaga kasi yung dewy. So, yan. I think that's all for this vlog. Medyo mahaba na siya. Pero yan. On the next one, iisa-isahin natin yung reviews ko sa bawat product that I have. Ay, meron pa pala. I'm so sorry. Meron pa pala ako isa. Pero this one, hindi na siya makeup related. This is actually parang hindi naman tech. Pero it's a gadget that I can use sa aking vlogging. Which is this one. So, nakita ko lang din siya on TikTok. This is the Photo Olex na parang tofu light. Ano ba ito? Yeah, tofu light. So, yan. Hindi ko pa siya nabubuksan. It's placed here. Ito yung laman niya. Para mga 1,000 something. You can check it sa TikTok also. So, meron siyang clip. Oh, laki-laki ng clip. And then, a tripod. The reason, tatanong niyo pa, bakit yung tripod? Ganito nga lang siya kaliit. So, parang yan yung pinaka-tripod niya. Okay, and this, I'm not sure what this is. But let's check. Ito na ang aking trusty.
yun. Kailangan ko kasi ng mga light for vlogging. Alam niyo naman, medyo hindi ko nakabisado ng niya. Oh, bakit ganun? So, it's another tripod. Pero bigger. Sige nga, buksan natin. Na-intrigue tuloy ako. Ano to? Kasi kung may tripod na isa, para saan pa to? Para saan pa yung tripod na box? Oo nga. So, tripod nga siya. Maliit lang. So, siguro, depende sa'yo kung saan mo ilalagay. So, ganyan siya kaliit. Cute. So, pwede siguro, kunyari, ito yung tripod mo for your life. Tapos, ito naman is your tripod for your camera. I don't know. Pero ang dami ko ng ganyan. Last. Ito, hindi ko alam kung ano siya. Last inside the box. Parang yung diffuser ba tawag? Hindi. Hindi ko alam. Diffuser nga yata. Diba? Para kung nyari yung light mo, if it's too bright, you can put this para ma-diffuse siya. I guess. Pero sige, buksan natin yung ay, akalat ko. Buksan na natin itong si Tofu. Tofu light. Nakitaan kasi ako sa kanya din. Dahil nakita niyo, hindi. Kailangan ko talaga ng mga ilaw. Bukod sa madami na akong ilaw dito sa aking banyo, I feel na kailangan ko pa ng maraming ilaw. Ano ba to? Hirap naman here. Hirap buksan. Ano mo magpabukas. Ang dami ko ng stuff dito sa ano ko. In front of me. So ano talaga. Ay. Walang kung paano siya. Need helps. Sabi, bakit naman ganito? Tofu light. Photo OLEX. Parang ayaw nyo naman ipabukas. Ayan. So, pagbukas mo, yung makikita mo yung charger, saka yung mga screw, ganyan. And inside, ayan na siya. Ito yung pinaka-light. Ito alam if may charge pa to. Ayun, ay! Ang bongga. Oh, oh. Ha? Oh. Ayun. Ito, bet ko to. Oh, sino ka dyan? Malamang. Ito naman masyado. Oh, taray. Red light. Ito. Ay, may padis ko si ate girl. So yun. Hindi ko na alam yung ibang gagawin. Wait. Check natin. Dimmer ba to? Oo, dimmer yata. Tama ba ako? Ang hirap naman, be. Hirap pagka hindi ka kasi takey, diba? Tapos, check na natin if tama ba ako na diffuser to. Yes. Oh, ay, nakita niyo yung brasong tinatago ko. But yeah, mukha namang sulit siya. If ganyan siya. So, yun pala. So, pag mag-review ako ng makeup, papakita ko sa inyo ng ganyan. I love it. Okay. So, paano ba natin ito patayin? Ayun. So, yun. So, that's it for this vlog. Na napakarami ko nang sinabi at pinakita. I hope na meron kayong natutunan, natipuhan, whatever. Kung may questions kayo, just put it on the comment section below and I'll try to answer as much as I can. Wow, feeling ang dami ng subscribers at viewers. But yeah, I hope na merong makapanood nito at matuto. I don't know kung merong ano to sa inyo, but I just hope so, yes. So if you have questions like how did I order, mga ganyan, just let me know.
Tapos yung mga links, let's DM and I'll send you the links to these items except for the happy scene. Yun lang, I'll see you on the next vlog. Bye!